Hello friends! Good morning! Sa mga nagre-request ng pinakbet ni Ate Ophel, ito na ang recipe ni Ate. Hi Ate! Hi! Ito, nagpiprito na si Ate Ophel ng kasim na baboy. Yan, tapos hiniwa-hiwa na niya ng maliliit. And then, merong bawang, sibuyas, kamatis, tapos yung mga gulay, talong na Tagalog. Oo, saka ampalaya. Ampalayan Tagalog, and then okra, kalabasa, ano pang nakalagay ate? Sitaw. Yun lang. Tapos merong lalagyan ng ginisa, Saka oyster. flavor, seasoning mix, and then oyster sauce. Saka alamang. At saka Barrio Fiesta na bagoong. Kung gusto daw ninyo ng lagyan ng konti nito, pwede din. Pwede rin. Ito yung first step. Mabrang Ipiprito na muna natin yung bago. pork or yung pork kasim na hiniwa-hiwa ng maliliit. Hintayin muna natin na matusta yung baboy. I-low fire lang ninyo para sakto lang yung pagkakaluto. Baka kasi masunog pagka naka-high fire. Pagluto na yung baboy, pwede na natin lagay yung bawang, sibuyas at kamatis para magisa. Unahin muna natin ang bawang. Hintayin natin na medyo mag-brownish yung bawang. Pag brown na yung bawang, pwede na natin lagay ang sibuyas. Yung baboy, nilagay muna sa gilid para safe ng lutuan, ng uhugasan. Next, kamatis. Dapat tinudurog-durog para yung katas ng kamatis talagang makukan. Pagkatapos niyan, mag-isa ng bawang, sibuyas at kamatis, lalagyan na natin ng isang kutsarang bagoong. Pero yung kutsara dapat punong-puno ng bagoong. Dadagdagan mo pate? Konti. O, konti pa daw. Bale, mangyayari, 2 kutsara na. Hindi. Sat kalahati lang. Yan. Isa't kalahating kutsara. Haluin nila yung mantika mo. Ganyan lang. O, isa't kalahating kutsara. Kaya gamay ito. Hindi, masarap kasi niya nakagisa. Ha? Masarap kasi niya ganyan. Saka mga bago. Yan. Saka na ihinalo yung baboy. Kasi lalagay mo yung gulay. Tapos mag-isa, lagyan ng bagoong, tapos ihalo yung baboy. At pwede na rin natin ilagay yung gulay. Magkano na yan? Sabay-sabay na lahat. And then, lalagyan na rin ng oyster sauce. Isang malaking sandok ng oyster sauce. Tansyahin nyo na lang kung gano'n yung gusto karami yung ilagay na oyster sauce. Depende sa inyo kung gaano kaalat ang gusto ninyo. Pero para sa amin, isang ganitong sandok na puno ng oyster sauce. And then, mga gaano karaming tubig ang ilalagay ko. Mas bago yan. Kunti lang ang tubig. Nilagyan din ng tubig, mga kalahating ganito. Kalahating mug. Ang pasabaw. At saka nor sabor. Mga kalahating kutsara ng nor sabor. Liquid seasoning. Lalagyan din ng ginisa, seasoning mix, yung kalahati lang nito. Wag yung isang buo. Kasi baka umalat. Basahin na lang nila. Kalahati lang nitong isang maliit na sachet na to.
Depende sa inyo, sa panlasa nyo. Pero kami kalahati lang nito. Baka kasi mapaalat. At saka asukal. Isang kutsarang asukal. Kaya lang. Hindi pa rin dito Ang patamis ng unti. konti. Yung apoy niya, low fire lang. Halu-haluin lang. Para ma-mix lahat ng ingredients. Pagkatapos natin halu-haluin, pwede na natin takpan. Siguro mga 10 or 15 minutes, babalik-balikan natin kung malambot na yung gulay. After 15 minutes, luto na yung gulay, malambot na. Yan, pwede na natin tanggalin yung takip. Yan, tingnan natin. O yan, malambot na. Pwede ninyong durugin yung isang gulay. Tingnan ninyo kung malambot na talaga. Pagka bumabaon na yung kutsara o sandok do sa gulay, ibig sabihin, malambot na. O, tikman mo na kung tama ang timpla. Sarap. Sarap. Okay na. Perfect. Naluto na ang pinakbet. Pwede na natin i-serve.